Ipapaalala ko lang, baka nakalimutan mo na ang pinakamasarap na yema candy. Isa ka rin ba sa naubos ang ngipin pati baon kabibili nitong masarap na candy na to? Kung nakalimutan mo na to, tara at ipapaalala ko sa'yo, ituturo ko na rin kung paano to gawin. Dito nga sa amin ay talaga namang wala na rin akong nakikita na nagtitinda nito at dito naman sa tindahan namin laging ubos dahil paborito ng mga bata dito sa bahay. Kaya tara, simulan na natin. Kailangan natin dito ng 6 egg yolks na nanggaling sa large eggs. Haluin nating mabuti, then lalagyan natin to ng 3 to 4 tablespoon ng cornstarch para dumami itong ating gagawin at hindi masyadong matagal ang magiging pagluluto natin. Kapag dissolve na yan, ay ilalagay na natin yung 2 lata ng 380 grams ng affordable brand ng condensed milk. Nag-add rin ako ng konting lemon zest para walang lansa at konting asin. Then i-mix natin. Kapag okay na lahat, ay isasalang na natin sa apoy. Lutuin natin sa katamtamang init ng apoy. 30 to 35 minutes po ang cooking time nito. Kapag malapot ng ganyan ay ilalagay na natin yung ating 2 tablespoon ng butter. Kailangan po butter, hindi margarine. Kasi masyadong strong ang lasa ng margarine. Nagdikdik na nga rin pala ako ng mani. At kapag ganito na yung itsura, yung talagang malapot na, ay pwede na nating i-off ang apoy. So nakita nyo, kailangan ganito po yung consistency na makuha natin kapag luluto nito. At kung nanonood ka pa hanggang sa mga oras na to, pakipusuan na itong ating recipe. At baka nga pala hindi ka pa naka-like and follow sa ating page. Paki-like and follow na po. Salamat! So dito sa isang plato ay ibubuhos na natin yung ating mga dinurog na mani. Pwede kahit anong brand, pero ako ang ginamit ko itong Happy para masaya. O diba? Ang corny ko. So i-mix lang natin yan. Pagkatapos ay papalamigin muna natin ng konti. Pero kapag kaya na nating hawakan yung hindi na sobrang init, ay po pwede na natin tong bilugin at dito gagamit tayo ng panukat para pantay-pantay yung yema candy na magawa natin. So kung ito ay ipangninegosyo mo, wag mo pong kalimutan na mag-costing. Lahat ng mga ingredients kailangan niya na mailista para alam mo kung magkano mo to pwedeng ibenta. Siyempre, bawat lugar, iba-iba yung presyo ng mga bilihin at iba-iba rin ang presyo ng bawat brand na ginagamit natin. Kaya napaka-importante po talaga na magko-costing tayo. So after nga nating mabilog, ay tutusukin lang natin to ng toothpick. Sa pagtusok po ng toothpick, kailangan po nakalubog talaga yung toothpick. Then next step, magme-melt or magkakaramelize tayo ng sugar. So dito wag na po tayong gumamit ng sandok. Tunawin lang natin sa mahinang apoy at kapag tunaw ng ganito ay ilalagay na natin yung ating yema candy. Iikot po natin. Kailangan makoat din yung pinakapuno ng ating toothpick. Bigyan natin ng space kapag nilagay na natin sa mga tray para hindi ito magkadikit-dikit. Ulitin lang natin hanggang sa matapos to. Pag naubos na yung ating caramel, ay gumawa ulit tayo ng panibago. Bali dito nga ay nakagawa ako ng mahigit 100 piraso. Palamigin muna natin, saka natin ibalot dito sa makukulay na cellophane. O diba, akala mo ang hirap-hirap gawin? Sobrang dali lang pala at ito perfect panghimagas, pang negosyo. Pero syempre, hinay-hinay lang sa matataas ang sugar dahil sobrang tamis po nito. Maraming salamat sa panonood at huwag mong kalimutang i-share itong ating recipe. I-follow mo na rin ang page para naman updated ka sa mga susunod na bagong recipes na i-share natin dito lang sa Rock Foodie. Maraming salamat po sa panonood!